Ninakaw nila ang aking 30 taon. Habang ako'y nagdidildil ng asin sa isang madilim na bodega, ang aking patay na asawa ay nagpapakasarap sa Palawan gamit ang aking pera. Ang masahol pa, ang sarili kong anak ang utak sa panlolokong ito. Ngunit tapos na ang aking pagiging tanga, kukunin ko ang lahat ng akin. Handa na ba silang harapin ang bangis ng isang inang nagising sa katotohanan? Sabihan mo si Papa na itago muna ang mga video nila ng kabit niya sa Palawan at pakisabi rin, huwag masyadong magpakita sa social media. Baka mamaya may makakilala sa kanya at malaman ng lahat na buhay pa siya. Hayaan nating isipin ni Mama na patay na si Papa para makuha natin ang huling pera sa insurance. Konti na lang, Clara. Magiging milyonaryo na tayo nang hindi nagpapagod. Ang mga salitang yon ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa screen ng iPad na naiwan sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Isang mensahe mula kay Mark, ang kaisa-isang anak ni Elena, para sa asawa nitong si Clara. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig sa loob ng maliit na kusina ay ang mahinang sipol ng takure at ang banayad na pag-uusok ng bagong luto na puto bumbong. Si Elena, sa edad na 55, ay nakatayo sa tapat ng lababo. Marumi ang mga kamay sa harina at asukal. Buong hapon siyang nagtiyaga sa pagmamasa, tinitiis ang kirot ng kanyang rayuma sa mga daliri dahil alam niyang paborito ito ni Mark. Gusto niyang pag-uwi ng kanyang anak at menugang mula sa simbang gabi, may mainit na pagkain silang madadatnan. Isang munting paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kabila ng kanyang pangungulila sa asawang akala niya'y pumanaw na 1 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang binitawan ni Elena ang hawak na sandok. Ang kanyang mga kamay na sanay sa hirap at pagpapakasakit ay nagsimulang manginig. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng margarine at niyog na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay biglang naging malansang amoy ng pagtataksil. Nilakasan niya ang loob na dampian ang screen ng iPad. Isang video ang bumungad sa kanya. Doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa isang mamahaling resort sa Palawan, nakita niya ang isang lalaki. Ang tindig na yon, ang pamilyar na tawa, at ang peklat sa kanyang kaliwang braso. Hindi siya maaaring magkamali. Si Arturo iyon, ang asawang iniyakan niya gabi-gabi. Ang lalaking ipinagluksan niya ng husto hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Nakayakap ito sa isang babaeng hamak na mas bata sa kanya, habang humahalakhak na tila walang pamilyang iniwan sa gitna ng hirap. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nanunuot ang lamig sa kanyang mga buto. Isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikluban ng tuyong buhangin. Wala siyang mailabas na boses, kahit isang impit na tili. Ang lahat ng kanyang pagtitiis sa loob ng 30 taon. Ang mga gabing hindi siya kumakain para lang mabusog ang anak, ang pagtitipid sa sariling gamot para lang may maipadala sa asawa, ay tila isang malaking biro na pinagtatawanan ngayon ng tadhana. Sa gitna ng kanyang pagkagunaw, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng bahay. Ang tunog ng pagbukas ng gate ay tila hudyat ng kamatayan para sa kanyang dating pagkatao. Mama, nandito na kami. Ang bango naman, mukhang masarap ang luto mo ah. Ang boses ni Mark ay masigla. Puno ng lambing na tila ba isa siyang ulirang anak. Pumasok siya sa kusina, kasunod si Clara, na abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Agad na lumapit si Mark kay Elena at kinuha ang kanyang kamay para magmano. Bless po, ma. Ang sipag talaga ng mama ko, sabi ni Mark habang idinidikit ang likod ng palad ni Elena sa kanyang noo. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na init ng balat ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, tila siya napaso. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit.
Gusto niyang itanong kung paano nito nagawang sikmurain ang makita siyang naghihirap habang alam nitong buhay ang kanyang ama. Ngunit ang kanyang dila ay nananatiling bilanggo ng kanyang pighati. Nakatitig lang siya sa mukha ng kanyang anak. Ang mukhang kinuha ang lahat ng kanyang katapatan at binalik ito bilang isang matalim na balat kayo. "Oh ma, bakit parang nakakita ka ng multo? Okay ka lang ba?" Tanong ni Clara habang mapanuring nakatingin sa iPad na nasa lamesa. Mabilis na kinuha ni Clara ang device at itinago sa kanyang bag, sabay sulyap kay Mark na may halong kaba. Hindi sumagot si Elena. Lumingon siya sa kawalan. Sa bintanang natatabunan ng kadiliman ng gabi, ang liwanag ng mga parol sa kapitbahay ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kamangmangan. "Ma, upo ka muna. May mahalaga nga pala kaming sasabihin sa'yo." Pagpapatuloy ni Mark habang inaakay ang ina sa upuan ng may labis na pag-iingat. Isang pag-iingat na ngayon ay alam na ni Elena na bahagi lamang ng isang madilim na dula. Alam mo naman na medyo gipit tayo ngayon, di ba? Yung lupa natin sa probinsya, yung iniwan ni Papa. Naisip namin ni Clara na baka pwedeng ibenta na natin para na rin sa future ng mga apo mo. Kailangan lang namin ng pirma mo bukas sa notaryo. Tumingin si Elena kay Mark. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang batang sanggol na inaruga niya sa kanyang mga bisig. Ang nakikita niya ay isang estranghero na may suot na mukha ng kanyang anak. Isang linta na handang ubusin ang huling patak ng kanyang dugo para sa kaginhawaan ng isang kasinungalingan. Nanatiling tahimik ang kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang lagitik ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang patak ng dugo mula sa sugatang puso ni Elena. Bakit ang mga taong pinag-alayan ko ng buhay ang siya ring kukuha ng huling hininga ng aking dangal? Hanggang kailan ako magiging bilanggo ng pagmamahal na sa simula pa lang ay isa palang malaking pagtataksil? Tumayo si Elena nang hindi tumitingin sa dalawa. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa kanyang silid ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat hininga ay isang pakikibaka laban sa luhang gustong kumawala. "Sige, pag-isipan ko." Mahina niyang sagot, sapat na para marinig nila ang panginginig ng kanyang boses na pilit niyang ikinukubli. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at isinara ang pinto. Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, isinandal niya ang kanyang likod sa kahoy na pinto. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap-yakap ang sarili, habang ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng isang tahimik na pagtangis. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw sa tindi ng sakit. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang bulungan ni Mark at Clara. "Siguraduhin mong pipirma siya bukas, Mark. Malaki na ang utang natin sa credit card at naghihintay na ang papa mo sa share niya." Bulong ni Clara. "Huwag kang mag-alala. Konting drama lang yan, bibigay din si Mama. Ganyan naman yan lagi. Gagawin ang lahat para sa akin." Kumpiyansang sagot ni Mark. Narinig ni Elena ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang init ng pag-ibig, kundi ang malamig at matalim na determinasyon ng isang inang tinalikuran ng sariling dugo. Buksan man ng bukas ang pintong ito, hindi na ang dating Elena ang haharap sa kanila. Ang babaeng handang mamatay para sa kanila ay pumanaw na kasama ng kanyang mga pangarap sa gabing ito ng simbang gabi. Dahan-dahang tumayo si Elena sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kabutihan ay ngayon ay nag-aapoy sa isang lihim na liwanag. Kinuha niya ang isang lumang litrato ni Arturo sa ibabaw ng cabinet at sa isang mabilis na pagkilos, ibinaligtad niya ito nang nakasubsob sa alikabok. Paano haharapin ni Elena ang umaga kung ang bawat ngiti ng kanyang anak ay isa palang patalim na nakatutok
sa kanyang likuran? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang kanyang kapatid, ang kaisa-isang kadugo na inaasahan niyang masasandalan, ay kasabwat din sa malupit na pakunwaring ito? Bakit ang sarili kong dugo at laman ang siyang humuhukay ng aking libingan habang ako ay humihinga pa? Ito ang katanungang paulit-ulit na bumubulabog sa isipan ni Elena habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang maliit na papag sa loob ng bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin. Bawat hininga ay isang paalala ng kanyang pagkawasak. Sa labas ng kanyang silid, naririnig niya ang tawanan ni Mark at Clara sa loob ng malaking bahay. Ang bahay na itinayo niya mula sa kanyang pawis at pangarap. Ngunit ngayon ay naging kuta na ng kanyang mga kaaway. Hindi nagtagal, narinig niya ang marahang katok sa pinto. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino iyon. Ang boses ni Mark ay muling narinig, puno ng pekeng pag-aalala na dati ay itinuturing ni Elena na isang biyaya. Ma? Tulog ka na ba? Pasensya ka na kanina ha. Baka nabigla ka sa sinabi ko tungkol sa lupa. Pero ma, kailangan talaga nating gawin ito. Isipin mo na lang, para rin ito sa ikabubuti nating lahat. Ayaw mo naman sigurong mabaon tayo sa utang, di ba? Nanatiling tahimik si Elena. Nakatitig lamang siya sa dilim. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa sobrang hapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang buksan ang pinto, at isampal sa mukha ni Mark ang katotohanan. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pighati, isang boses sa loob niya ang nagsasabing kailangan niyang maging matatag. Kung susuko siya ngayon, tuluyan na nilang mananakaw ang kanyang buong pagkatao. Ma, alam kong naririnig mo ako. Utang na loob, ma. Huwag mo namang gawing mahirap ang lahat. Bukas ng 10:00 ng umaga, darating ang abogado rito para sa pirma mo. Magpahinga ka na ha? Narinig ni Elena ang paglayo ng mga hakbang ni Mark. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang saksak sa likuran ni Elena. Nang matiyak niyang nakaalis na ang kanyang anak, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit pinilit niyang lumapit sa isang lumang baul na nasa sulok ng bodega. Ito ang baul ni Arturo. Dito nakatago ang lahat ng mga alaala ng kanilang buhay mag-asawa. Sa loob ng 1 taon, hindi ito binuksan ni Elena dahil sa sobrang sakit ng alaala ng kanyang yumaong asawa. Ngunit ngayon, ang bawat gamit sa loob nito ay hindi na alaala, kundi mga piraso ng isang malaking panloloko. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul. Ang amoy ng lumang papel at mothballs ay bumalot sa silid. Kinuha niya ang isang lumang polo ni Arturo, ang polong suot nito sa huli nilang litrato. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Umaasang makakaamoy pa rin ang kahit katiting na bakas ng katapatan. Ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang amoy ng panis na pagmamahal. Habang hinahalukay niya ang kailaliman ng baul, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang tila malambot na bahagi sa ilalim ng kahoy, isang lihim na partition. Gamit ang isang maliit na kutsilyo na nakatago sa kanyang tabi, dahan-dahan niyang binunot ang kahoy. Doon, sa loob ng nakatagong espasyo, nakita niya ang isang makapal na envelope na kulay asul. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at galit. Nang buksan niya ang envelope, bumungad sa kanya ang isang dokumentong hindi niya inaasahan, isang life insurance policy sa halagang 20 milyong piso. Ngunit ang mas nakapagpabagsak sa kanyang huling pag-asa ay ang pangalan ng beneficiary, hindi ang kanyang pangalan. Ang nakasulat ay ang pangalan ni Mark bilang trustee ng isang hindi pa pinapangalanang pamilya. Nakalakip din doon ang isang liham. May petsang 3 buwan bago ang aksidente ni Arturo sa barko. Mark, anak, ayusin mo ang lahat. Kapag nakuha na ang pera, itabi mo ang kalahati para sa bago ninyong buhay ni Clara. Ang kalahati ay ipadala mo sa account na ibinigay ko para sa kapatid mo sa Palawan. Hayaan mo ang mama mo na magluksa.
Sapat na ang bahay at lupa para sa kanya. Huwag kang mag-alala, malilimutan din niya ako. Ang bawat salita sa liham na yon ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa balat ni Elena. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking pinagsilbihan niya ng may katapatan, ay itinuring siyang isang gamit na pwedeng itapon matapos pakinabangan. At ang kanyang anak, ang sanggol na pinasuso niya ng kanyang sariling gatas, ay mas pinili ang pera kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang ina. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na sapat na ilarawan ng salitang pighati. Ito ay isang pagkatunaw ng kanyang buong mundo. Ang bawat patak ng kanyang luha ay dahan-dahang bumabasa sa papel. Pinapalabo ang tinta ng kataksilan. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, tanging ang mahinang liwanag ng isang gasera ang nagsisilbing saksi sa kanyang pagbabago. Ang kanyang mga balikat, na dati ay nakayuko sa bigat ng lungkot, ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay unti-unting naging kasing lamig ng bakal. Hindi siya pipirma bukas. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaang binuo ng dalawang lalaking pinakamahal niya sa mundo. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pagtanggi. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng sandata. Dahan-dahan niyang ibinalik ang dokumento sa envelope at itinago ito sa ilalim ng kanyang papag. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumuhit ng isang plano. Isang planong hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan at para sa kanyang sariling kaligtasan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Isang anino ang dumaan, tila may nagmamasid sa kanya sa gitna ng gabi. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Sino ang nagmamasid sa kanya? Si Mark ba? O baka naman ang asawang akala niya ay nasa kabilang buhay na? Ang gabi ay tila wala ng katapusan at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang babala na ang bukas ay hindi magiging kasing payapa ng kanyang inaasahan. Paano haharapin ni Elena ang abogado sa umaga habang tangan niya ang ebidensya ng isang 20 milyong pisong kasinungalingan? At sino ang misteryosong estranghero na nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman na tila may alam din sa lihim na pilit itinatago ng kanyang sariling anak? Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa pintig ng aking sugatang puso. Malamig at walang tigil sa pagbuhos na tila nais nitong hugasan ang lahat ng dumi ng kataksilang aking natuklasan. Ang ulan sa labas ng bintana ng bus ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Elena. Hawak niya ng mahigpit ang asul na envelope na nakabalot sa isang lumang plastik. Natatakot na mabasa ang tanging ebidensya ng kanyang pagkawasak. Sa bawat pag-ugoy ng sasakyan patungo sa lungsod, nararamdaman ni Elena ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong apoy ng determinasyon. Pagdating sa lungsod, ang lahat ay tila mabilis at walang pakialam. Naglakad si Elena sa gilid ng kalsada, hindi alintana, ang basang laylayan ng kanyang lumang saya at ang panginginig ng kanyang mga balikat. Huminto siya sa tapat ng isang gusaling may nakasulat na Public Legal Assistance Office. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Sa loob ng opisina, ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Ang mga tao sa paligid ay abala. Walang pumapansin sa isang matandang babaeng basang-basa at tila nawawala sa sarili. Mrs., kung wala po kayong appointment, hindi po kayo pwedeng pumasok. Marami pa pong nauna sa inyo. Sabi ng isang batang sekretarya na hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang computer. Napayuko si Elena. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng hawak sa plastik. Pakiramdam niya ay muli siyang naging maliit, isang basahang pwedeng itabi sa sulok. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Isang pintuan sa dulo ng pasilyo ang bumukas. Isang lalaki ang lumabas. May uban na ang kanyang buhok at may mga linya na ng karunungan sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng katuwiran. Siya si Gabriel, isang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga walang boses. Mrs., pasok po kayo na sa opisina ko. Basang-basa na kayo. Ang malumanay na tinig ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Elena. Hindi nakakilos si Elena. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa lalaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagnanais na magsalita. Ngunit walang tunog na lumalabas. Napansin ni Gabriel ang tindi ng pighati sa mga mata ng babae. Lumapit siya at kinuha ang basang payong ni Elena. Saka siya inakay patungo sa loob. Sa loob ng opisina, ang amoy ng kape at lumang libro ay nagbigay ng sandaling kapayapaan. Kumuha si Gabriel ng isang malinis na towel mula sa kanyang cabinet at iniabot ito kay Elena. Pagkatapos, nagtimpla siya ng mainit na kape at inilagay ito sa harap ng babae. "Uminom muna kayo, Mrs. Mukhang malayo ang nilakbay ninyo," sabi ni Gabriel habang nakaupo sa tapat niya. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang nanginginig na mga kamay para hawakan ang baso. Ang init ng kape ay tila dahan-dahang nanggigising sa kanyang nananamlay na diwa. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting lumabas ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang lalamunan. "Attorney Gabriel, ang aking asawa, akala ko ay patay na siya. Ngunit buhay siya. At ang anak ko, ang sarili kong anak, alam niya ang lahat." Ang bawat salita ay tila isang piraso ng basag na salamin na lumalabas sa kanyang bibig. Inilabas ni Elena ang asul na envelope at inilatag ito sa lamesa. Nanatiling tahimik si Gabriel habang binabasa ang life insurance policy at ang liham ni Arturo. Habang lumilipas ang mga minuto, ang mukha ng abogado ay naging seryoso. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa tindi ng kawalang katarungang kanyang nababasa. "Mrs. Elena, hindi lang ito simpleng panloloko. Ito ay isang kriminal na gawain. Pinagmukha nilang patay ang asawa ninyo para makuha ang 20 milyong piso at ginamit nila ang inyong pangalan at pirma ng walang pahintulot." Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kumuha si Gabriel ng telepono at may tinawagan. Ilang sandali pa, hinarap niya muli si Elena na may mas malalim na lungkot sa kanyang mga mata. "May pinahanap akong impormasyon sa record ng insurance company para maklaim ang pera. Kailangan ng isang saksi na magpapatunay na nakita ang bangkay ni Arturo sa aksidente. May nakapirma sa dokumento bilang pinakamalapit na kamag-anak na tumingin sa labi." Napatitig si Elena kay Gabriel. Ang kanyang puso ay tila nakikinita na. Ang susunod na sasabihin nito, isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa ulan at lamig. "Sino? Sino ang nakapirma?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang boses ay mabigat sa tindi ng impormasyong dala nito. "Ang nakapirmang saksi ay ang inyong kapatid, si Ricardo. Siya ang nagpatunay sa insurance company na ang bangkay na nakuha sa dagat ay ang inyong asawa, kahit alam niyang hindi iyon totoo." Ang mundo ni Elena ay muling nayanig. Ang bawat tao na kanyang pinagkatiwalaan, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ngayon, pati ang kanyang sariling kapatid, ay magkakasabwat sa isang madilim na balangkas para siya ay nakawan at linlangin. Napasandal si Elena sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa tindi ng sakit. Bakit? Bakit nila nagawa ito sa akin?" Hikbi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, lumapit siya at marahang tinapik ang balikat ni Elena. "Elena,
Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nandito ako. Sisiguraduhin nating lahat sila ay mananagot sa batas. Ngunit kailangan mong maging matatag. Ang kalaban natin ay hindi lang ang mga taong nasa labas, kundi ang mga taong tinatawag mong pamilya. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, sa loob ng maliit na opisina ni Gabriel, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansang hindi lamang para sa pera, kundi para sa dangal ng isang inang huling nagising sa gitna ng kataksilan. Ngunit paano babalik si Elena sa kanyang tahanan at haharap sa kanyang kapatid na si Ricardo nang hindi ipinapakita ang puot na nararamdaman? At ano ang gagawin ni Mark kapag nalaman niyang ang kanyang ina ay nakahanap ng isang kakampi na kayang magpabagsak sa kanilang 20 milyong pisong kasinungalingan? Ang bawat hakbang ko pabalik sa bahay na yon ay tila paglalakad sa isang kuwebang puno ng mga ahas, kung saan ang bawat ngiti ay may lason at ang bawat yakap ay isang paghahindiyog, paghahanda sa pagpako sa aking krus. Pagbaba ni Elena sa daip, ang putik sa kalsada ay tila gustong humigop sa kanyang mga luma at gasgas ng tsinelas. Basang-basa pa rin ang kanyang saya at ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang likod. Ngunit ang apoy sa kanyang loob ay sapat na upang hindi siya mabuwal. Pagpasok niya sa gate, bumungad sa kanya ang liwanag ng malaking bahay. Ang tahanang dati ay simbolo ng kanyang katuwaan, ngunit ngayon ay kulungan na ng kanyang mga pighati. Sa loob ng sala, nakita niya si Clara. Nakaupo ito sa sofa habang pinalilibutan ng mga naglalakihang paper bags mula sa mga mamahaling mall sa lungsod. May hawak itong bagong handbag na kulay ginto. Tila nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ay, nandyan ka na pala, ma. Bungad ni Clara nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Amoy tuyo at ulan ang buong sala dahil sayo. Pakibilisan naman ang pagpasok sa bodega mo. Baka kumapit ang amoy sa bago kong bag. Mahal ito. Baka hindi mo alam. Huminto si Elena. Tiningnan niya ang handbag na hawak ng kanyang minugang. Ang perang pambili niyon ay galing sa insurance ni Arturo. Ang perang kapalit ng kanyang mga luha at dangal. Gusto niyang sabunutan ng babaeng ito. Gusto niyang isigaw na ang bawat hibla ng bag na yon ay mantsado ng dugo ng kanyang pagkatao. Ngunit pinigil niya ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang tumango at tumuloy patungo sa kusina. Tila isang aninong walang kibo. Habang naguhugas siya ng kamay sa lababo, narinig niya ang boses ni Mark mula sa loob ng kanyang opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto nito. Ang puso ni Elena ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga yapak ay walang tunog sa ibabaw ng sahig. Tila isang pusang nagmamanman sa kanyang biktima. "Huwag kang mag-alala, Papa." Ang boses ni Mark ay puno ng kumpiyansa. May kasama pang mahinang tawa na tila musika sa pandinig ng isang demonyo. "Konting tiis na lang. Bukas, pipirma na si Mama. Pagkatapos nyon, wala na siyang magagawa. Hayaan mo na siyang magmukhang kawawa sa bodega. Mas mabuti ngang isipin niyang patay ka na para hindi siya magtanong kung nasaan ang pera. Wala naman yung alam, kundi maglinis at magdasal. Madaling bilugin ang ulo niyan, parang bola." Ang bawat salita ni Mark ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ni Elena. Ang kanyang sariling anak, ang batang inalagaan niya ng may higit na pagmamahal kaysa sa kanyang sarili, ay itinuturing siyang isang basura, isang kagamitang madaling lokohin at itapon. Inilabas ni Elena ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang tapis. Sa nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang record button. Inilapit niya ang telepono sa siwang ng pinto. Tinitiis ang bawat hapdi ng mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang anak. Ang bawat pangungutya ni Mark ay nakatala na ngayon. Isang sandata na gagamitin niya sa takdang panahon. Nang matapos ang tawag, mabilis na lumayo si Elena at bumalik sa lababo. Nakita niya ang isang maruming plato na iniwan ni Clara sa ibabaw ng lamesa.
May mga tira-tirang pagkain pa at mantsa ng sarsa. Dati-rati, agad niya itong lilinisin ng may katuwaan dahil nais niyang pagsilbihan ang kanyang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, tumitig lang siya sa plato. Dahan-dahan niyang kinuha ang plato. Ngunit sa halip na ilagay ito sa ilalim ng gripo, dahan-dahan niyang iginaya ang kanyang kamay patungo sa basurahan sa ilalim ng lababo. Doon, dahan-dahan niyang binitawan ang plato. Isang mahinang tunog ng pagkiskis ng seramika sa plastik na basura ang narinig sa katahimikan ng kusina. Ito ang kanyang unang pag-aaklas, ang pagtanggi na maging alipin ng mga taong pumatay sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Mark. Lumabas si Clara mula sa kabilang panig ng kusina. May bitbit na basong walang laman. Anong ginagawa mo rito, ma? Nakikinig ka ba sa usapan ni Mark? Ang boses ni Clara ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Elena. Ang kaba sa dibdib ni Elena ay tila isang mabilis na tambol. Ngunit hinarap niya ang kanyang minugang ng may kalmadong mukha. Isang maskarang binuo niya sa loob ng ilang oras ng paghihirap. Naghahanap lang ako ng basahan, Clara. Marumi kasi ang lamesa. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Hindi agad sumagot si Clara. Lumapit siya kay Elena. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa matanda. Tiningnan niya ang mga kamay ni Elena. Tila may hinahanap na anumang ebidensya ng pagtataksil. Siguraduhin mo lang, ma. Ayaw ni Mark ng mga taong nakikialam sa negosyo niya. At lalong ayaw ko ng mga taong pakalat-kalat dito sa loob ng bahay kung hindi naman kailangan, sabi ni Clara bago tumalikod at bumalik sa sala. Naiwang mag-isa si Elena sa kusina. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng tensyon. Alam niyang nagsisimula ng maghinala ang mga ito. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay ang isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang Chuyent Hanglon na binanggit ni Mark sa telepono kanina. Ano ang balak nilang gawin sa susunod na linggo na tila mas malaki pa kaysa sa 20 milyong pisong insurance? At sapat ba ang tapang ni Elena na manatili sa bahay na ito habang unti-unti siyang kinakain ng panganib? Ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila isang lason na binalutan ng asukal, isang matamis na pagsuko para sa kanila, ngunit isang nakamamatay na bitag para sa kanilang kasakiman. Nagsimulang umubo ng malakas si Elena. Tila sinusubukang ilabas ang mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at dahan-dahang napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay tila nawawalan ng pokus. Ito ang tanging paraan upang maipaliwanag ang kanyang presensya sa tapat ng pinto ng opisina ni Mark nang hindi nagigising ang kanilang hinala. Ma, anong nangyayari sa'yo? Bulalas ni Mark habang mabilis na lumalabas mula sa opisina. Ngunit sa halip na hawakan ng ina para alalayan, nanatili siyang nakatayo sa distansya, tila natatakot na mahawa sa anumang sakit na dala ng matanda. Ang dibdib ko, Mark. Parang may nakadagan na mabigat na bato. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila naghahabol ng hininga. Naghahanap lang sana ako ng tubig, bigla akong nahilo. Lumapit si Clara. Dala ang baso ng tubig na kanina lang ay tila balak niyang itapon sa mukha ni Elena. Inabot niya ito nang walang gana. O uminom ka muna. Baka kulang ka lang sa pahinga o sadyang tumatanda na talaga ang katawan mo. Ininom ni Elena ang tubig. Bawat lagok ay tila isang paglunok sa kanyang sariling dangal. Pagkatapos, tumingin siya kay Mark nang may mga matang puno ng luha, mga luhang totoo ang pait, ngunit ginagamit niya ngayon bilang sandata. Mark, anak, pakiramdam ko ay hindi na ako magtatagal. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ayaw kong iwanan kayo ng may gulo. Yung lupa sa probinsya,
Yung gusto ninyong ibenta. Sige, pipirma na ako bukas. Gusto kong makita na maayos ang buhay ninyo bago man lang ako mawala. Ang mga mata ni na Mark at Clara ay tila nagliwanag, isang uri ng ningning na makikita lamang sa mga taong nakakita ng ginto sa gitna ng basura. Nawala ang hinala ni Clara, pinalitan ito ng isang mapanuring ngiti. Talaga ma? Gagawin mo yan para sa amin? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing, isang tonong matagal nang hindi naririnig ni Elena. Sinasabi ko sa iyo ma, tama ang desisyon mo para naman ito sa ikabubuti nating lahat. Dinukot ni Mark ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang piraso ng gusot na papel na pera at ilang barya. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa nang may kababawan, tila nagbibigay ng mumo sa isang asong nagugutom. O heto, bumili ka ng gamot mo sa botika bukas bago tayo pumunta sa notaryo. Ayaw kong himatayin ka doon habang pumipirma. Tiningnan ni Elena ang pera sa lamesa. 500 piso para sa 30 taon ng kanyang buhay. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa magaspang na papel. Salamat anak. Napakabuti mo talagang bata. Pagtalikod ni na Mark at Clara para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa kanyang bodega sa labas. Sa gitna ng dilim at lamig ng kanyang silid, inilabas niya ang mga perang ibinigay ni Mark. Hindi niya ito ibinulsa. Sa halip, isa-isa niyang pinlantsa ang mga nalamukot na papel gamit ang kanyang mga palad. Tinititigan ang bawat marka ng dumi at bawat punit. Ang bawat pisong ito ay magsisilbing paalala sa kanya ng halagang ibinigay ng kanyang anak sa kanyang buhay. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog sa malaking bahay, kinuha ni Elena ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Gabriel. Attorney, kakagat na sila. Mahinang bulong ni Elena sa kabilang linya. Inaalok ko na ang lupa. Maghahanda sila ng dokumento para bukas. Mabuti, Elena, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matatag at nagbibigay ng lakas. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng isang tauhan sa notaryo na magpapanggap na assistant doon. Papalitan namin ang mga pahinang pipirmahan mo ng isang void contract. Pipirma ka. Pero walang bisa ang lahat ng yon sa mata ng batas. Magagamit pa natin yon bilang ebidensya ng tangka nilang pagnanakaw. Salamat, attorney. Maraming salamat. Huling sabi ni Elena bago pinatay ang tawag. Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa matigas na unan. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga taktika at plano. Tila isang general na naghahanda para sa isang madugong labanan. Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, may isang bahagi ng kanyang puso na patuloy na nagdurusa. Paano kung sa gitna ng pirmahan ay mapansin ni Mark ang pagpapalit ng dokumento? At ano ang gagawin ni Elena kung biglang magbago ang ihip ng hangin at ang kanyang pagsuko ay maging mitya ng mas malaking panganib para sa kanyang buhay? Anong ibig mong sabihin na may problema sa titulo? Pinaglalaruan mo ba ako? Ang boses ni Mark ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng maliit na opisina ng notaryo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang sentido. Sa harap niya, ang notaryo, na lihim na tauhan ni Gabriel, ay nanatiling kalmado, tila isang batong hindi natitinag ng bagyo. Pasensya na, Sir Mark, pero may nakita kaming administrative flag sa record ng lupa sa probinsya. May naghain ng petisyon para sa resurvey ng hangganan. Hindi namin ito pwedeng iproseso hanggat hindi nalilinis ang gusot na ito, paliwanag ng lalaki, habang dahan-dahang isinasantabi ang mga dokumento. Sa sulok ng silid, nakaupo si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, tahimik at tila walang malay sa paligid. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang isang munting tagumpay. Alam niyang ito ang plano ni Gabriel. Ang bigyan sila ng oras
ang bitinin ang hininga ng mga linta. Pag-uwi sa bahay, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa hangin. Pagdating sa sala, hindi na nakatiis si Mark. Isang malakas na hampas sa lamesa ang bumasag sa katahimikan, dahilan upang mapatalon si Clara sa gulat. "Buwisit! Bakit ngayon pa? Kailangan ko ang perang yon." Sigaw ni Mark habang pabalik-balik sa paglalakad, tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Bigla siyang huminto sa tapat ni Elena. Ang kanyang galit ay biglang naglaho, pinalitan ng isang maskara ng matinding pighati. Dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ng kanyang ina, hinawakan ang mga kamay nito ng may higit na higpit at isinubsob ang kanyang mukha sa tuhod ni Elena. "Ma, iligtas mo ako. Ma, nakikiusap ako sa'yo." Simula ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig sa paghikbi. "Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong mag-alala ka pero may malaking utang ako sa mga tao sa lungsod. Hinahabol nila ako, Ma. Pinagbabantaan nila ang buhay ko. Kung hindi ko mababayaran ang utang ko sa susunod na linggo, baka hindi mo na ako makita pang buhay." Itinaas ni Mark ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng luha, isang larawan ng isang anak na nahaharap sa matinding panganib. Inumpisahan niyang itama ang kanyang noo sa sahig, paulit-ulit, sapat na, upang marinig ang bawat tunog ng kalabog sa matigas na kahoy. "Ako ang nag-alaga sa'yo nung namatay si Papa, di ba? Hindi kita iniwan. Ma, utang na loob. Gawin mo ang lahat. Ayusin natin yung titulo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin." Pinagmasdan ni Elena ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Naramdaman niya ang pagnanais na haplusin ang buhok nito, ang pagnanais na maniwala sa bawat luhang pumapatak. Ngunit naalala niya ang tinig ni Mark sa recording, ang tinig na tumatawag sa kanya na bola, na madaling bilugin ang ulo. Ang bawat hagulhol ni Mark ay tila isang dula na napanood na niya ng paulit-ulit. Isang sining ng panlilinlang na dati ay nakabulag sa kanya. Dahan-dahang iniangat ni Elena ang kamay niya at ipinatong sa ulo ni Mark. Ang kanyang mga daliri ay marahahang dumampi sa buhok ng anak, ngunit ang pakiramdam niya ay tila humahawak siya sa kaliskis ng isang ahas. "Huwag kang mag-alala, anak. Gagawan ko ng paraan," mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang matandang himig na puno ng pagpapatawad. "May naisip ako. Sa susunod na Sabado ay ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng papa mo. Magpapahanda ako ng isang malaking misa at pagsasama-sama rito sa bahay. Iimbitahan natin ang lahat, pati ang mga opisyal sa bayan. Doon, sa harap ng lahat at sa harap ng alaala ng papa mo, itutuloy natin ang paglipat ng lahat ng ari-arian. Naniniwala ako na doon tayo papatnubayan ni Arturo." Agad na tumigil si Mark sa pag-iyak. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bakas ng pagdududa, ngunit tanging katapatan ang nakita niya sa mukha ng kanyang ina. "Talaga, Ma? Sa harap ng lahat? Sigurado ka?" tanong ni Mark. Ang kanyang tinig ay may halong sabik at kaba. "Oo, anak. Para matapos na ang lahat ng paghihirap mo, gusto kong maging maayos ang lahat bago ang araw na yon," sagot ni Elena habang dahan-dahang tumatayo. Pagtalikod ni Elena, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Clara sa kanyang likuran. Alam niyang ang susunod na mga araw ay magiging isang labanan ng talino at tibay ng loob. Pagpasok niya sa kanyang bodega, kinuha niya ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula kay Gabriel ang bumungad sa kanya. Isang mensahe na tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na puso. "Elena, nahanap ko na ang dahilan kung bakit nagmamadali si Mark. Hindi lang ito dahil sa utang. Si Arturo, uuwi siya rito sa bayan sa araw ng anibersaryo para kunin ang kabuuan ng pera. Maghanda ka, dahil ang multo ay magpapakita na sa liwanag." Nabitawan ni Elena ang kanyang telepono sa ibabaw ng papag. Ang lamig ng gabi ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat.
Ang asawa niyang naging dahilan ng kanyang 30 taong pagdurusa ay muling babalik, hindi bilang isang nagsisising kaluluwa, kundi bilang isang magnanakaw na handang kunin ang huling piraso ng kanyang buhay. Bakit kailangang sa gitna ng pagdarasal para sa kapayapaan ay bumangon ang mga demonyo ng nakaraan? Kaya ba ni Elena na manatiling matatag kapag ang lalaking minahal niya ay muling tumitig sa kanyang mga mata nang may kasinungalingan? Ang bawat hakbang ko sa loob ng silid na ito ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking sariling mga pangarap na dinurog nila ng walang habas. Naghintay si Elena sa loob ng kanyang madilim na bodega hanggang sa marinig niya ang pag-atungal ng makina ng sasakyan ni na Mark at Clara na unti-unting lumalayo sa gate. Pupunta ang mga ito sa isang marangyang party sa lungsod. Isang pagdiriwang na binayaran ng perang ninakaw sa kanyang katahimikan. Nang matiyak niyang wala na sila, lumabas si Elena. Bitbit ang isang lumang susi na matagal na niyang itinatago. Ang pagpasok sa loob ng malaking bahay ay tila pagpasok sa isang kuta ng mga estranghero. Ang bawat kagamitan, mula sa malambot na carpet hanggang sa kumikinang na chandelier, ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag, patungo sa master bedroom ni na Mark at Clara. Ang bawat lagitok ng kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang babala na baka siya ay mahuli. Ngunit ang kanyang puso ay naging kasing tigas na ng bato. Sa loob ng kwarto, ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay tila sumasakal sa hangin. Agad na hinanap ni Elena ang malaking painting sa dingding. Isang larawan ng isang payapang tanawin na sadyang nakatakip sa lihim na taguan ng mag-asawa. Inurong niya ang painting at bumungad sa kanya ang isang metal na safe. Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Elena habang itinitipa ang mga numero. Sinubukan niya ang kaarawan ni Mark, pero mali. Sinubukan niya ang anibersaryo ni na Mark at Clara, pero ayaw pa rin. Bigla niyang naalala ang petsang narinig niya sa recording, ang kaarawan ng babaeng kasama ni Arturo sa video. Sa isang malalim na buntong hininga, itinaypin niya ang mga numerong iyon. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng metal ang narinig sa katahimikan. Bumukas ang safe. Ang bumungad sa kanya ay hindi lamang mga bundle ng tig-1,000 piso. Doon, nakita niya ang ilang mga passbook ng iba't ibang bangko. Lahat ay may pangalan ni Mark at Arturo bilang joint account holders. Nakita rin niya ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng isang beach house sa Palawan, ang bahay na nakita niya sa video. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang isang maliit na album ng mga litrato. Doon, nakita niya si Arturo na masayang nagdiriwang ng Pasko kasama ang isang batang lalaki na kasing edad ni Mark. Isang pangalawang pamilya na binuo sa likod ng kanyang 30 taong pagsasakripisyo. Mabilis na inilabas ni Elena ang kanyang telepono. Sa bawat pagpindot niya sa kamera, nararamdaman niya ang init ng galit na umaakyat sa kanyang ulo. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina ng passbook, ang bawat dokumento, at ang bawat mukha sa mga litratong yon. Ito ang kanyang mga bala. Ito ang kanyang paraan upang makuha ang katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pagtunog ng gates sa ibaba. Ang paghinto ng sasakyan sa garahe. Napaigtad si Elena. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba. Bakit sila bumalik ng ganito kaaga? Wala siyang oras upang ayusin ang lahat. Mabilis niyang ibinalik ang mga dokumento. Isinara ang safe at ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto. Ngunit narinig na niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang boses ni Clara na tila nagrereklamo. Sinasabi ko sa iyo, Mark, naiwan ko talaga ang singsing ko sa itaas. Hindi ako pwedeng pumunta sa party nang wala yon. Papalapit na ang mga hakbang sa hagdan. Wala nang paraan upang makalabas si Elena sa pinto. Sa gitna ng desperasyon, mabilis siyang tumakbo patungo sa malaking walk-in closet ni Clara at pumasok sa loob.
Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan, sapat na upang hindi ito lumikha ng anumang tunog. Sa loob ng closet, ang dilim ay tila isang mabigat na kumot. Nagsisiksika ng mga damit na gawa sa seda at pelus sa kanyang paligid. Ang amoy ng pabango ni Clara ay lalong naging matapang, humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis na dulot ng matinding takot. Pinigil ni Elena ang kanyang paghinga. Itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig upang hindi marinig ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto ng kwarto. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Mark at ang kalansing ng mga susi. Bilisan mo, Clara. Malililate na tayo sa usapan sa lungsod. Ang boses ni Mark ay puno ng inis. Narinig ni Elena ang pagbukas ng mga drawer, ang kaluskos ng mga gamit na hinahalukay. Nakatayo lang siya sa gitna ng mga nakasabit na damit. Ang kanyang buong katawan ay naninigas. Sa isang pagkakataon, nakita niya ang anino ni Mark sa siwang sa ilalim ng pinto ng closet. Tumigil ito doon. Nasaan na ba yung jacket na yon? Parang iniwan ko lang dito sa loob, sabi ni Mark. Dahan-dahang gumalaw ang handle ng pinto ng closet. Ang liwanag mula sa kwarto ay nagsimulang pumasok habang ang pinto ay unti-unting bumubukas. Sapat na ba ang dilim upang itago ang isang inang naghahanap ng katarungan? O dito na matatapos ang lahat bago pa man magsimula ang kanyang pagbawi? Bawat segundo ng aking paghinga sa loob ng madilim na cabinet na ito ay tila isang pagsumpa sa aking sariling pag-iral, habang ang kamay ng aking anak ay dahan-dahang binubuksan ang pinto ng aking kamatayan. Ang siwang ng liwanag mula sa silid ay dahan-dahang lumalaki habang hinihila ni Mark ang pinto ng closet. Nararamdaman ni Elena ang lamig ng pawis na gumagapang sa kanyang likuran, habang ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Isang pulgada na lang at magtatagpo ang kanilang mga mata, ang mata ng isang inang naghahanap ng katarungan at ang mata ng isang anak na pumatay sa kanyang tiwala. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matinis at paulit-ulit na tunog ng car alarm ang biglang bumasag sa tensyon ng gabi, nagmumula sa garahe sa ibaba. Ang tunog ay tila isang hudyat ng kaligtasan para kay Elena. Ano yon? Yung kotse ba natin yon? Bulalas ni Clara mula sa labas ng closet. Binitawan ni Mark ang hawakan ng pinto. Wisit! Baka may nagtatangka na namang pumasok o may nakabangga sa labas. Bilisan mo, Clara, tingnan natin. Narinig ni Elena ang mabilis na paglayo ng kanilang mga hakbang, ang kalabog ng pinto ng silid, at ang tunog ng kanilang pagtakbo pababa sa hagdan. Nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng mga damit. Ang kanyang tuhod ay nanginginig ng husto, kaya napasandal siya sa matitigas na kahoy ng cabinet. Naglabas siya ng isang mahabang hininga na punong-puno ng takot at pasasalamat. Alam niyang hindi yun aksidente. Alam niyang si Gabriel ang gumawa ng paraan upang iligtas siya. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa closet. Sinisiguradong walang ingay ang bawat galaw. Mabilis siyang bumaba sa kabilang panig ng hagdan at lumabas sa pinto sa likod ng kusina. Tinatahak ang dilim patungo sa kanyang munting bodega. Pagpasok niya sa kanyang silid, agad niyang ibinandera ang kandado at napasandal sa pinto. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang yakap ang kanyang sariling mga binti. Ang katahimikan ng bodega ay tila yumayakap sa kanya, ngunit ang kanyang isipan ay punong-puno ng kaguluhan. Inilabas niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula kay Gabriel. Ligtas ka na ba? Nakita ko sa GPS na pumasok sila, kaya pinatunog ko ang alarm ng sasakyan ko malapit sa gate nyo. Tumawag ka kapag kaya mo nang magsalita. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang pinindot ang tawag. Nang marinig niya ang baritono at kalmadong boses ni Gabriel sa kabilang linya, tila gumuho ang lahat ng kanyang katatagan. Attorney, muntik na ako, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay basag sa pigil na iyak. Nasa loob na ako ng cabinet. Nakita ko na ang lahat. Ang pera,
ang mga litrato. May anak siya sa iba, attorney. May isa pa silang pamilya. Huminga ka ng malalim, Elena. Malumanay na sagot ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay may hatid na kakaibang init na tila humahaplos sa nagdurugong puso ni Elena. Nakuha mo ang mga ebidensya, iyon ang mahalaga. Ngunit mas mahalaga ang buhay mo para sa akin. Huwag mo nang uulitin ang ganoong kadelikadong hakbang ng mag-isa. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, naramdaman ni Elena ang isang pamilyar, ngunit matagal nang nawalang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya, na hindi siya isang basura na pwedeng itapon na lang. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Mahina niyang sabi. Magpahinga ka na. Bukas pag-uusapan natin ang susunod na hakbang. Hindi natin sila hahayaang manalo. Huling sabi ni Gabriel bago pinatay ang tawag. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang panaginip lamang. Kinaumagahan, habang si Elena ay naglilinis sa harap ng malaking bahay, lumabas si Clara mula sa pinto. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa matanda. May hawak itong isang maliit na bagay sa kanyang pagitan ng hintuturo at thumb, isang lumang butones na gawa sa plastic. Ang butones mula sa kupas na blouse na suot ni Elena kagabi. Ma, pamilyar ba sa'yo ang butones na ito? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang paghiwa ng talim. Nakita ko ito sa ilalim ng kama namin kaninang umaga habang nagwawalis ang katulong. Hindi ba't ito ang butones ng paborito mong damit na suot mo kagabi? Tumigil ang mundo ni Elena. Ang malamig na titig ni Clara ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Sa likod ni Clara, lumabas si Mark. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng hinala. Daga. May pumasok na malaking daga sa kwarto ko kagabi, Mark. Sabi ni Clara habang hindi inaalis ang tingin kay Elena. At mukhang ang dagang ito ay mahilig maghalongkat ng mga gamit na hindi sa kanya. Paano lulusot si Elena sa harap ng ebidensyang hawak ng kanyang minugang? At hanggang kailan niya kayang itago ang apoy ng katarungan bago siya tuluyang malamon ng panganib na hatid ng sarili niyang pamilya? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala, isang lihim na nagbabantang sumabog at lalamunin ang huling bakas ng aking katatagan sa harap ng mga taong itinuturing kong pamilya. Nanatiling malamig ang titig ni Clara. Ang butones sa kanyang kamay ay tila isang maliit na hatol ng kamatayan. Ramdam ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit alam niyang kapag nagpakita siya ng takot, tuluyan na siyang malalamon ng mga lintas sa kanyang harap. Ah, iyan ba? Simula ni Elena, ang kanyang boses ay mahinahon at tila walang itinatago. Nalaglag siguro yan, kaninang madaling araw bago kayo magising. Pumasok ako sa kwarto niyo para kunin ang mga maruming damit na nakakalat sa sahig. Ayaw ko namang magalit ka, Clara, kapag nakita mong hindi pa nalalabhan ang paboritong pantalon ni Mark. Sandaling natigilan si Clara. Tumingin siya kay Mark na tila naghahanap ng kumpirmasyon. Lumingon si Mark sa tumpok ng mga nilabhang damit. Nakakatapos lang isampay ni Elena sa gilid ng bodega. Kahit kailan talaga, ma, napakamatulungin mo, sabi ni Mark sabay kamot sa kanyang ulo. Halatang wala sa isip ang mga detalye dahil sa pagmamadali sa kanyang sariling mga plano. Clara, pabayaan mo na yan. Nakita mo naman, malinis na ang kwarto natin. Tara na, marami pa tayong gagawin sa bayan. Huminga ng malalim si Elena nang talikuran siya ng dalawa. Isang malaking tinik ang tila nabunot sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng magtagal doon. Pagkaalis ng sasakyan, mabilis siyang nag-ayos at nagtungo sa isang liblib na parke sa labas ng lungsod kung saan sila magkikita ni Gabriel. Ang umaga ay nababalot ng manipis na hamog at ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Elena. Mula sa malayo,
Nakita niya ang pamilyar na bulto ni Gabriel na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Nakasuot ito ng maayos na polo at tila naghihintay ng may malalim na iniisip. Nang makalapit si Elena, agad na sinalubong siya ni Gabriel ng isang tipid, ngunit tapat na ngiti. Inabot ni Elena ang kanyang telepono at ipinakita ang mga litratong kinuha niya sa loob ng safe. Habang tinitingnan ni Gabriel ang bawat larawan, ang mga passbook, ang mga ari-arian sa Palawan, at ang mga litrato ng pangalawang pamilya ni Arturo, ang kanyang mga panga ay unti-unting nagngangalit. Elena, hindi ko inakalang ganito kalalim ang kanilang panloloko sa'yo. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagdamay. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera, pagnanakaw ito ng buong buhay mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi ni Elena sa loob ng ilang araw ay tila gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang matagal niyang pinigil ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na baso na hindi na kailanman mabubuo muli. Bakit, Gabriel? Bakit kailangang maging ganito kasakit? Hikbi ni Elena habang nakatitig sa damuhan. 30 taon kong ibinigay ang lahat. Lahat ng pagmamahal ko, lahat ng lakas ko. Para lang pala sa wala. Dahan-dahang humakbang si Gabriel palapit sa kanya. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ipinatong niya ang kanyang malapad at mainit na palad sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Elena. Ang haplos na yon ay hindi mapangangkin, kundi puno ng proteksyon at paggalang. Sa bawat sandali na magkadikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararadasan. Isang init na tila dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Hindi ito para sa wala, Elena, malumanay na sabi ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babae. Nandito ako. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Bubuksan natin ang mga mata ng lahat sa katotohanan at sisiguraduhin kong sa huli, ikaw ang tatawa habang sila ay nanggagalaiti sa katarungan. Nanatili silang magkatabi sa gitna ng katahimikan ng parke. Kapag may malakas na ihip ng hangin, dahan-dahang gumagalaw si Gabriel upang harangan ang lamig na tumatama kay Elena. Isang tahimik na kilos ng pagmamalasakit na nagdulot ng munting kilig sa puso ng matanda. Isang pakiramdam na akala niya ay nabaon na kasama ng kanyang mga pangarap. Ngunit bago pa man tuluyang lumubog ang araw sa kanilang pag-uusap, kinuha ni Gabriel ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang kanyang mukha ay muling naging seryoso. Tila may isang malaking pasabog na hindi niya malaman kung paano bibitawan. May isa pa akong natuklasan, Elena, at baka mas masakit pa ito kaysa sa nakita mo sa loob ng safe. Panimula ni Gabriel, hinalungkat ko ang background ng batang lalaki sa litrato, ang anak ni Arturo sa kabilang pamilya. Anong mayroon na sa kanya? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa kaba. Ang batang iyon. Ang pangalan niya ay Arturo Jr. at Elena, kaedad siya ni Mark. Ibig sabihin, bago pa man ninyo ipagdiwang ang unang kaarawan ni Mark, mayroon na silang binuong buhay ni Arturo sa labas. At ang mas masahol pa, si Ricardo, ang kapatid mo, ang siyang nagpakilala kay Arturo sa babaeng yon sa Palawan. Nabitawan ni Elena ang panyong hawak niya. Ang mundo ay tila muling huminto sa pag-ikot. Ang pagtataksil ay hindi lang pala naganap sa huling bahagi ng kanilang pagsasama. Ito ay nagsimula na noon pa man, sa mismong sandaling akala ni Elena ay pinakamasaya sila. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang pundasyong gawa sa kasinungalingan at pagkakanulo ng sariling kadugo. Paano magagawang harapin ni Elena ang kanyang kapatid na si Ricardo, na tila siya ay isang mitya sa kanyang sariling kapahamakan? At sa tindi ng sakit na ito, kaya pa ba ni Elena na magpatuloy? O ang bagong tuklas na katotohanan ito ang tuluyang papatay sa kanyang pagnanais na lumaban?
Ang bawat hibla ng pulang telang ito ay hindi lamang isang kasuotan. Ito ang aking baluti, ang aking huling pahayag ng digmaan laban sa mga taong pumatay sa aking kaluluwa sa loob ng 30 taon. Bumalik si Elena sa kanyang munting bodega, tanga ng isang sikretong hindi kayang buhatin ng isang ordinaryong puso. Ang balitang may anak si Arturo na kasing edad ni Mark at ang katotohanang ang sarili niyang kapatid na si Ricardo ang naging tulay sa pagtataksil na yon ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na mabaon sa mga guho, ginamit ni Elena ang bawat piraso ng bato upang maging mas matatag. Sa sumunod na mga araw, naging abala ang buong kabahayan para sa nalalapit na unang anibersaryo ng pagkamatay ni Arturo. Habang si Clara ay abala sa pagpili ng pinakamahal na catering at si Mark naman ay tila lalong naging madasalin sa harap ng mga bisita, si Elena ay may sariling paghahanda. Ginamit niya ang tulong ni Gabriel upang ipadala ang mga imbitasyon. Hindi lamang ito para sa mga kamag-anak. Sinigurado ni Gabriel na makakarating ang paanyaya sa mayor ng bayan, sa hepe ng pulisya na kanyang matalik na kaibigan, at sa ilang mga lokal na mamamahayag na naghahanap ng kwento tungkol sa ulirang pamilya na nagluluksa. Isang hapon, habang naglalakad si Elena sa palengke, tumigil siya sa tapat ng isang maliit na butik. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang damit na kulay pula, isang malalim at matapang na pula, gaya ng kulay ng dapit hapon bago ang isang malakas na bagyo. Binili niya ito gamit ang huling sentimo ng kanyang ipon. Pagdating sa bodega, itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang ruong, kasama ang isang maliit na lipstick na kulay dugo. Ma, bakit parang ang dami mong imbitadong hindi naman natin kakilala? Tanong ni Clara habang tinitingnan ang listahan ng mga darating. Mayor? Hepe? Gagawin mo bang piyesta ang anibersaryo ni Papa? Gusto ko lang na makita ng lahat kung gaano natin kamahal ang Papa niyo, Clara. Mahinang sagot ni Elena habang maingat na nagpupunas ng sahig. Gusto kong maging saksi ang buong bayan sa katapatan ng ating pamilya. Napangisi si Mark nang marinig iyon. Hayaan mo na siya, Clara. Mas mabuti ngang maraming nakakakita. Mas kapani-paniwala ang paglipat ng ari-arian kapag maraming saksi na maayos ang lahat. Mas magiging malinis ang pangalan natin. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang mumurahing motel sa kabilang bayan, isang lalaki ang dahan-dahang nag-aalis ng kanyang sombrero. Si Arturo. Ang kanyang mukha ay mas matanda na, ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng kasakiman. Hawak niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Mark. Nakahanda na ang lahat. Darating ako sa gabi ng anibersaryo. Siguraduhin mong hawak mo na ang lahat ng pirma at ang pera. Pagkatapos nito, aalis na tayo sa bansang ito at iiwanan ang lahat ng basura sa likuran natin. Dumating ang gabi bago ang malaking araw. Ang hangin ay tila mabigat at walang imik, tila nakikiramdam sa paparating na uno. Si Elena ay nakaupo sa loob ng kanyang bodega, tinititigan ang kanyang sarili sa isang maliit na salamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang lipstick at naglagay ng kaunti sa kanyang mga labi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang api at laging nakayukong si Elena. May apoy na sa kanyang mga mata. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kanyang bodega. Pumasok si Mark. May bitbit na isang baso ng gatas na umuaso pa sa init. Ang kanyang ngiti ay tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Ma, uminom ka muna nito, malamig na sabi ni Mark habang iniaabot ang baso. Alam kong pagod ka sa paghahanda. Inumin mo ito para makatulog ka ng mahimbing at maging maganda ka sa harap ng maraming tao bukas. Ayaw ko namang magmukha kang puyat sa harap ni Mayor.
Tinanggap ni Elena ang baso. Ang init ng gatas ay dumadaloy sa kanyang palad. Ngunit ang pakiramdam ay tila hawak niya ang isang tasang puno ng kamatayan. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Mark habang hinihintay siyang uminom. "Salamat, anak. Napakabuti mo talagang anak," mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang haplos na may kasamang patalim. Inilapit ni Elena ang baso sa kanyang mga labi. Habang si Mark ay nakatitig ng hindi kumukurap, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas sa pananabik. Iinumin ba ni Elena ang gatas na maaring maging huling hadlang sa kanyang pagbangon? O ito na ang huling pagkakamali ni Mark bago tuluyang gumuho ang kanyang binuong impyerno? Ang bawat patak ng gatas na ito ay tila isang lason na hindi lang papatay sa aking diwa, kundi tuluyang puputol sa huling hibla ng pag-ibig na nananatili sa aking puso para sa aking sariling anak. Tinanggap ni Elena ang baso mula kay Mark. Nararamdaman niya ang init ng baso sa kanyang palad, isang init na kabaligtaran ng malamig at mapanuring titig ng kanyang anak. Hindi kumukurap si Mark, tila hinihintay ang bawat paggalaw ng lalamunan ni Elena bilang hudyat ng kanyang tagumpay. "Inumin mo na, ma, para maganda ang gising mo bukas," ulit ni Mark. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta ngunit may himig ng pagmamadali. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang baso. Inilapit niya ito sa kanyang mga labi. Sapat na upang maamoy ang bahagyang kakaibang amoy na humahalo sa bango ng gatas, isang amoy ng gamot na pilit ikinukubli. Biglang umubo ng malakas si Elena, isang ulong sadyang ginawa upang may dahilan siyang maigalaw ang kanyang kamay. Kunwari ay nawalan siya ng balanse at bahagyang natapon ng gatas sa kanyang suot na duster. "Ay nako, ang tanga-tanga ko talaga, Mark. Nabasa tuloy ang damit ko," reklamo ni Elena habang mabilis na ibinababa ang baso sa lamesa. "Sige na anak, lumabas ka na muna at magpapalit lang ako ng damit. Tatapusin ko itong inumin pagkatapos nangako ako sa'yo. Di ba?" Sandaling nag-atubili si Mark. Tumingin siya sa baso na may bawas na at pagkatapos ay sa basang damit ng kanyang ina. Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sige ma, basta ubusin mo yan ha. Sayang naman ang pagtimpla ko. Maiwan na kita," sabi ni Mark bago dahan-dahang isinara ang pinto ng bodega. Nang marinig ni Elena ang paglayo ng mga hakbang ni Mark, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang baso at nagtungo sa maliit na lababo sa sulok. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang puting likido sa kanal. Pinagmamasdan ang pag-agos nito, kasabay ng kanyang huling tiwala sa kanyang anak. Pagkatapos, nagmumog siya ng maigi at mabilis na nagpalit ng damit. Humiga siya sa kanyang papag. Itinaklob ang kumot hanggang sa kanyang balikat at ipinikit ang kanyang mga mata. Lumipas ang ilang oras. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa loob ng bodega, ang pandinig ni Elena ay tila naging kasing talas ng isang mangangaso. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang pinto ay bumukas nang walang anumang tunog ng pagkiskis ng bisagra. Tila nilangisan ito ng maigi para sa layuning ito. Nararamdaman ni Elena ang presensya ng dalawang tao sa tabi ng kanyang higaan. Ang amoy ng pabango ni Clara ay nanunuot sa hangin. Kasunod ang mabigat na paghinga ni Mark. Tulog na ang matanda. "Sabi ko sa'yo doble ang nilagay kong pampatulog sa gatas niya," bulong ni Mark. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Elena, ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. "Bilisan mo na, Mark. Kunin mo na ang fingerprint niya sa mga papel na ito. Ayaw kong magkaroon pa ng problema bukas kapag bigla siyang magbago ng isip sa harap ng maraming tao." Sagot ni Clara sa isang naiinip na tono. Naramdaman ni Elena ang paghawak ni Mark sa kanyang kanang kamay. Ang mga daliri ng kanyang anak ay malamig, tila hawak ng isang bangkay. Dahan-dahang hinila ni Mark ang kanyang hinlalaki. Naramdaman ni Elena
ang pagdiin ng kanyang daliri sa isang inkpad at pagkatapos ay ang marahas na pagdiin nito sa ilang piraso ng papel. Paulit-ulit, 1, 2, 3. Sa bawat pagdiin ng kanyang daliri sa papel, nararamdaman ni Elena ang pagkapunit ng huling piraso ng kanyang puso. Ang bawat marka ng kanyang tinta ay tila isang kontrata ng kamatayan para sa kanilang relasyon bilang mag-ina. Sa gitna ng kadiliman, habang nakapikit ang kanyang mga mata, isang mainit na luha ang dahan-dahang kumawala mula sa gilid ng kanyang mata at gumapang patungo sa kanyang unan. Isang luhang hindi para sa pera, kundi para sa pangarap na minsan siyang nagkaroon ng isang anak na tunay siyang minamahal. Nang matapos ang kanilang maitim na balak, narinig ni Elena ang mahinang tawanan ng dalawa habang papalabas ng bodega. Sa wakas, Mark, bukas, atin na ang lahat. Wala nang magagawa ang matandang yan kahit maglumpasay pa siya sa harap ng mayor, sabi ni Clara bago tuluyang isara ang pinto. Nanatiling nakahiga si Elena sa dilim. Ang kanyang kanang hinlalaki ay madumi pa rin ng asul na tinta, isang marka ng kanyang pagkakanulo. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Isang bagong mensahe mula kay Gabriel ang bumungad sa kanya na tila isang liwanag sa dulo ng isang mahabang tunnel. Elena, nakarating na si Arturo sa bayan. Kasama niya ang kanyang pangalawang pamilya at nagtatago sila sa isang resort malapit sa inyo. Handa na ang lahat para sa bukas. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Tumingin si Elena sa bintana, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang lumilitaw sa abot tanaw. Ang araw ng paghuhukom ay narito na. Paano haharapin ni Elena ang kanyang asawa at anak sa harap ng buong bayan habang tanga nila ang mga dokumentong may peke niyang marka? At sapat ba ang tatapang ni Elena na manindigan kapag ang lahat ng kanyang lihim na sandata ay kailangan ng ilabas sa liwanag? Siguraduhin mong hindi siya makakagulo sa seremonya mamaya, Mark. Kapag nakuha na natin ang pirma ng mayor bilang saksi sa huling dokumento, wala nang bawian ito. Pagkatapos niyon, bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanya. Basta ang mahalaga, makuha ko ang parte ko at makaalis na tayo rito. Ang boses na yon ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa likod ng malaking bahay. Nakatayo si Elena sa likod ng makapal na kurtina ng bintana sa kusina. Naninigas ang buong katawan habang nakasilip sa labas. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang anino, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero, ngunit ang mga mata ay hindi maikakaila. Si Arturo, ang lalaking pinaglutuan niya ng paboritong ulam sa loob ng 30 taon. Ang lalaking iniyakan niya hanggang sa matuyo ang kanyang mga mata. Ang lalaking ngayon ay nakatayo sa kanyang harap, buhay na buhay, at nakikipagkasundo sa sarili nilang anak para tuluyan siyang ilibing sa limot. Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang matalim na pako na ibinabaon sa puso ni Elena. Habang siya ay naghahanda ng mga bulaklak at kandila para sa unang anibersaryo ng kamatayan nito, ang asawa niya ay abala sa pagpaplano kung paano siya tuluyang itatapon na parang basura. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat, nagbibigay ng kakaibang pait sa kanyang bawat hininga. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi siya lumingon. Alam niyang si Gabriel iyon. Ang presensya ng abogado ay tila isang matibay na pader na humaharang sa bagyong nanalasa sa kanyang loob. Sa gitna ng kanyang panginginig, ang init ng palad ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng lakas na huwag sumigaw, na huwag bumigay sa tindi ng pighati. Huminga ka ng malalim, Elena. Huwag kang titingin sa kanila ng may takot.
Ikaw ang may hawak ng katotohanan. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang anchor na humahawak sa nagpupumiglas na barko ni Elena sa gitna ng dagat. Dahan-dahang humarap si Elena kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa tindi ng poot. Hinawakan niya ang V-neck na vest ni Gabriel, hinigpitan ang kapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki, hindi para humikbi, kundi para humugot ng huling piraso ng katapangan. Bakit, Gabriel? Paano nila nagagawang pagplanuhan ang aking katapusan ng ganoon kadali? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog. Dahil hindi ka na nila itinuturing na tao, Elena. Para sa kanila, isa ka na lang balakid sa kanilang kasakiman. Ngunit iyon ang kanilang magiging pagkakamali. Dahil ang inang muling nabuhay mula sa abo ay mas matapang kaysa sa anumang demonyong kanilang kakaharapin. Sagot ni Gabriel, habang marahang hinahaplos ang likod ni Elena, isang pagkilos na puno ng paggalang at lihim na paghanga. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig ang pag-alis ng sasakyan ni Arturo. Mabilis na kumilos si Mark, pumasok sa loob ng bahay na tila walang nangyari. Suot ang kanyang puting barong na tila sumisimbolo ng kalinisan. Ang bawat hakbang ni Mark sa hagdan ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na tumatakbo. Ngunit ang mas ikinatigil ng hininga ni Elena ay ang huling sinabi ni Arturo kay Mark bago ito umalis. Isang pangungusap na narinig niya ng malinaw sa tulong ng bukas na bintana. Kung magkaproblema mamaya at hindi siya makipagtulungan, alam mo na ang gagawin sa kanya sa likod ng bodega. Gawin nating mukhang aksidente ang lahat, gaya ng ginawa ko sa barko noon. Napabitaw si Elena sa damit ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi lang pala pera ang kinuha nila. Ang aksidente sa barko na naging dahilan ng pagkamatay ng maraming tao ay isang planadong krimen ni Arturo. Isang krimen na handa nilang ulitin sa kanya. Paano haharapin ni Elena ang seremonya mamaya habang alam niyang ang bawat ngiti ng kanyang anak ay may kasamang banta ng kamatayan? At ano ang gagawin ni Gabriel kapag nalaman niyang ang kalaban nila ay hindi lang mga magnanakaw, kundi mga mamamatay tao na handang pumatay muli para sa kanilang kalayaan? Ang aking ama ay isang huwarang asawa, isang lalaking nag-alay ng kanyang huling hininga para sa kapakanan ng kanyang pamilya. 1 taon na ang nakalilipas, ngunit ang sugat sa aming mga puso ay sariwa pa rin. Tila kahapon lamang nang lalamunin siya ng malupit na dagat. Ang boses ni Mark ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan, puno ng pighati at tila may kasama pang panginginig ng lalamunan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na puting barong, habang ang mga mata ay nakatitig sa malaking litrato ni Arturo na napapalibutan ng mga puting rosas at kandila. Sa harap niya, ang mayor, ang hepe ng pulisya, at ang mga kilalang tao sa bayan ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay nagpupunas pa ng luha dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal sa ama. Sa ilalim ng entablado, si Clara ay nakasuot ng isang itim na damit na gawa sa mamahaling seda. Hawak ang isang panyo, habang paminsan-minsang humihikbi ng walang luha. Ang bawat kilos nila ay tila isang perpektong dula, isang sining ng pagpapanggap na binuo sa ibabaw ng bangkay ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng madamdaming talumpati ni Mark, ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok, lumikha ng isang mahabang anino na gumapang patungo sa gitna ng pasilyo. Ang mabigat at ritmikong tunog ng sapatos sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan, isang tunog na tila bawat hakbang ay may dalang bigat ng 30 taong pagdurusa. Napahinto si Mark sa kanyang pagsasalita. Ang mga bisita ay lumingon. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang bumalot sa silid. Doon, sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Elena.
Hindi siya suot ang kupas na duster o ang itim na damit ng pagluluksa. Suot niya ang isang mahabang damit na kulay pula, isang mapangahas at nag-aapoy na pula na tila sumisimbolo sa dugo ng kanyang sugatang puso at sa apoy ng kanyang pagbangon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga labi ay pinatingkad ng lipstick na kulay dugo at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ma, anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Pabulong na tanong ni Mark. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay habang pilit na pinapanatili ang nangiti sa harap ng mga bisita. Sabi ko sa'yo, magpahinga ka na lang sa bahay dahil masama ang pakiramdam mo. Hindi sumagot si Elena. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa entablado. Bawat hakbang ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata si Gabriel na nakatayo malapit sa hepe ng pulisya. Tumango ito ng bahagya, isang tahimik na hudyat na ang lahat ay nakahanda na. Umakyat si Elena sa entablado. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa leeg ni Mark at Clara. Lumapit si Elena sa kanyang anak at, nang walang babala, marahan ngunit matatag na kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay nito. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Mark. Sa malapitang distansya, nakita niya ang takot na gumagapang sa mukha ng kanyang anak, ang pawis na nagsisimulang lumabas sa noo nito. Dahan-dahang humarap si Elena sa mga bisita. Ang kanyang boses ay naging matatag, malalim, at puno ng awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pasensya na po sa aking kasuotan, simula ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na musika na may dalang matalim na talim. Alam kong inaasahan ninyong makita ang isang balong nagluluksa. Isang inang durog ang puso dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit na-realize ko, hindi ako pwedeng magsuot ng itim para sa isang taong hindi naman pumanaw. Isang bulong-bulungan ang dahan-dahang kumalat sa mga bisita. Ang mayor at ang hepe ay nagkatinginan, bakas ang pagkalito sa kanilang mga muka. Maano bang pinagsasabi mo? Nasobrahan ka lang siguro sa gamot. Mabilis na singit ni Mark, pilit na hinahawakan ang braso ni Elena upang hilahin ito pababa. Ngunit tinabig ni Elena ang kamay ng kanyang anak nang may lakas na hindi akalain ng sinuman. Tumingin siya sa malaking litrato ni Arturo sa kanyang tabi at pagkatapos ay lumingon sa malaking pulang kurtina na nasa likod ng entablado. Ang aking asawa ay hindi kinuha ng dagat. Patuloy ni Elena habang ang kanyang boses ay tumataas ang tono, bawat salita ay tila isang hampas ng katarungan. Nandito siya, buhay na buhay, at nakikipagkutsaba sa sarili niyang anak upang nakawan ang ating bayan, ang insurance company, at higit sa lahat, ang sarili niyang asawa. Hindi ako pwedeng magluksa para sa isang multo na nagtatago sa likod ng kurtinang iyon. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, lumingon si Elena at hinila ang mahabang gintong tali ng makapal na kurtina sa likod ng entablado. Ang tunog ng pagdausdos ng tela sa bakal ay tila isang hudyat ng pagkagunaw ng mundo para kina Mark at Arturo. Nang bumagsak ang kurtina, ang lahat ay tila naging isang estatwa. Doon, sa isang madilim na sulok sa likod ng entablado, nakatayo ang isang lalaking may hawak na itim na bag, si Arturo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama ng diretso sa kanyang mga mata. Inilalantad ang bawat detalye ng kanyang pagtataksil sa harap ng buong bayan. Ano ang gagawin ni Arturo ngayong ang kanyang pagkabuhay ay naging sentro ng kahihiyan sa harap ng mga makapangyarihang tao? At paano haharapin ni Mark ang galit ng isang inang hindi na takot mamatay para lamang makamit ang katarungan? Ang katahimikan ng buong bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na biglang lumukob sa lahat, habang ang bawat mata
ay nakapako sa lalaking dapat ay 1 taon nang nabubulok sa ilalim ng dagat. Nanatiling nakatayo si Arturo sa likod ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga rosas na nakapaligid sa kanyang sariling litrato. Ang itim na bag na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Lumikha ng isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pagbagsak ng mabigat na gamit sa sahig. Ang mga bundle ng pera sa loob nito ay bahagyang humulagpos. Sapat na upang makita ng mga taong nasa harapang hanay ang kulay asul na mga tig-1,000 piso. Arturo? Buhay si Arturo! Ang sigaw ng isang matandang babae mula sa madla ay tila naging mitya ng isang malaking pagsabog. Ang bulwagan ay napuno ng ingay ng mga taong nagtatayuan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng mga larawan. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang kidlat na lalong naglalantad sa kadiliman ng kanilang lihim. Hindi pa natatapos si Elena. Habang ang lahat ay nakatuon kay Arturo, kinuha niya ang isang maliit na remote control mula sa bulsa ng kanyang pulang damit. Sa isang pindot niya, ang malaking puting screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita ng isang payapang dagat ay biglang nagbago. Isang video ang lumabas. Doon, sa harap ng lahat, nakita ang malinaw na kuha ni Arturo na masayang sumasayaw kasama ang isang batang babae sa isang marangyang resort. Kasunod nito ay ang mga larawan ng mga dokumento ng insurance, ang mga pirma ni Mark, at ang huling pasabog. Ang video ni Mark na pinalalabas ang kanyang ina sa kanilang bahay patungo sa bodega. Ngunit ang pinakamatindi ay ang tunog na bumalot sa buong sound system ng bulwagan. Ang boses ni Mark, rinitig at malinaw, mula sa lihim na recording ni Elena. Hayaan mo na si Mama, Papa. Wala naman yung alam kundi magdasal at maglinis. Madaling bilugin ang ulo niyan. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang matalim na palaso na tumitama sa puso ng bawat inang nakikinig sa loob ng silid. Ang pagkaawa ay napalitan ng matinding puot. Hayop ka, Mark! Sarili mong ina! Ginanyan mo! Sigaw ng isang kapitbahay. Si Clara, na kanina ay nagkukunwaring nagdadalamhati, ay biglang napatayo at sinubukang sampalin si Mark sa gitna ng entablado nang makita niya sa screen ang mga ari-arian sa Palawan na hindi ipinaalam sa kanya. Mark, pati ako niloko mo. Sabi mo sa akin, wala nang ibang pamilya ang papa mo. Nagkagulo sa entablado. Sinubukang tumakbo ni Mark patungo sa mga kable ng projector upang bunutin ang mga ito. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Gabriel at ng 2 pulis na kasama nito. Ang hepe ng pulisya ay lumapit kay Arturo at mabilis na rinitig ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglock ng metal ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang malayang buhay. Si Mark, nang makitang wala na siyang kawala, ay biglang lumuhod sa harap ni Elena. Ang kanyang muka ay puno ng uhog at luha. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng pulang damit ng kanyang ina. Ma, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako, Ma. Dugo mo ako. Hindi mo ako kayang makitang mabulok sa kulungan. Hikbi ni Mark. Ang boses ay puno ng desperasyon na tila isang batang humihingi ng pabor. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin, Ma. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Dahan-dahang yumuko si Elena upang tignan ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Inilabas niya ang puting panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong ibinigay ni Gabriel sa kanya noong gabing siya ay durog na durog. Ginamit ni Elena ang panyo upang marahang tanggalin ang kamay ni Mark na nakakapit sa kanyang damit. Pagkatapos, sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang ipinunas ang panyo sa bahaging hinawakan ng kanyang anak. Tila ba nag-aalis siya ng isang napakaruming mantsa. Wala akong anak na halimaw, mahinang sabi ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay sapat na upang marinig ng lahat dahil sa lapit ng mikropono. Ang anak ko ay namatay na
nung gabing pinili mong traidorin ang bawat patak ng gatas na ibinigay ko sa'yo. Kayo ang pumatay sa aking pamilya. Hepe, kunin niyo na sila. Ayaw ko nang makakita ng mga basura sa harap ko. Hinigit ng mga pulis si Mark at Arturo pababa ng entablado. Ang bawat hakbang nila, palabas ng bulwagan, ay sinalubong ng mga pangungutya at hiyaw ng taong bayan. Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng entablado, nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight. Ang kanyang pulang damit ay nagniningning na tila isang bandila ng tagumpay. Lumingon siya kay Gabriel na nakatayo sa ibaba. Ang abogado ay tumitig sa kanya ng may labis na paghanga at paggalang. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Gabriel sa kanya. Isang pangako na ang laban ay tapos na at ang bukas ay sa kanya na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kirot. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga sugat ng 30 taon ay hindi kayang pagalingin ng isang gabi lamang. Paano haharapin ni Elena ang katahimikan ng kanyang bodega ngayong wala na ang mga linta na dati niyang inaalagaan? At ano ang gagawin niya sa mga dokumentong hawak niya na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang naghirapan ay bunga ng isang malaking kasinungalingan? Ang bawat kalansing ng bakal na rehas ay tila isang huling hantungan ng aking mga pangarap. Isang malamig na paalala na ang lahat ng aking ibinigay ay nauwi sa isang madilim at masukal na piitan. Nakatayo si Elena sa harap ng rehas ng selda sa loob ng istasyon ng pulisya. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit mas matindi ang amoy ng kabulukan ng moralidad na nasa harap niya. Sa loob ng maliit na espasyo, nakaupo si Arturo sa isang gilid, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Mark naman ay nakatayo, pilit na hinahawakan ng mga rehas habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at desperasyon. "Ma, maawa ka naman. Iurong mo na ang kaso." Ang boses ni Mark ay tila isang rinitig na sigaw. Wala na ang lambing na dati niyang ginagamit upang makuha ang gusto. "Gusto mo ba talagang mabulok kami rito? Anong sasabihin ng mga tao? Na ang sariling ina ang nagpakulong sa kanyang asawa at anak? Napakasama mong ina, Elena." Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Mark. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan sa mga salita nito. Ang bawat mura at sumpa ni Mark ay tila mga ligaw na bala na hindi na tumatagos sa kanyang binuong baluti. Ang masama ay ang inang hinahayaan ang kanyang anak na maging isang halimaw. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at punong-puno ng kapayapaan. "Pinalaki kita ng may takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, Mark. Ngunit pinili mong maging anino ng iyong ama. Hindi ako ang nagpakulong sa inyo. Ang sarili ninyong kasakiman ang nagdala sa inyo sa likod ng mga rehas na yan." Humarap si Elena kay Arturo na nananatiling walang kibo. "Arturo, 30 taon. 30 taon kong inilaan ang bawat minuto ng aking buhay para pagsilbihan ka. Akala ko, sapat na ang pagmamahal ko para punan ang lahat ng kakulangan natin. Ngunit hindi pala sapat ang puso para sa isang taong walang kaluluwa." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Arturo. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na wala ng pag-asang madilig. "Gusto ko lang naman ng maginhawang buhay, Elena. Pagod na ako sa kahirapan. Ang pera ay para rin naman sa kinabukasan." "Anong kinabukasan, Arturo?" Putol ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na paghiwa sa katahimikan. "Ang kinabukasan mo kasama ang pangalawa mong pamilya. Ang kinabukasang itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Huwag mo nang gamiting dahilan ang kahirapan para sa iyong kawalan ng katapatan." Kinuha ni Elena ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag, isang dokumentong may opisyal na selyo. Inilapit niya ito
sa rehas upang mabasa ng dalawa. Ito ang huling habilin ko, simula ni Elena. Ipinagbili ko na ang lahat ng lupain sa probinsya at ang bahay na tinitirhan ninyo ni Clara, ang lahat ng perang nakuha ko, pati na ang 20 milyong pisong insurance na pilit ninyong ninanakaw, ay ibinigay ko na bilang donasyon sa isang foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Paglabas ninyo rito, kung lalabas man kayo, wala kayong babalikan. Isang malakas na sigaw ng pagmumura ang lumabas sa bibig ni Mark. Sinubukan niyang abutin ang leeg ni Elena sa pagitan ng mga rehas, ngunit mabilis siyang nahila ng gwardiya pabalik sa loob. Ang tunog ng pagkiskis ng sapatos ni Mark sa semento ay tila isang huling pagpupumiglas ng isang hayop na wala ng kawala. Dahan-dahan nang tumalikod si Elena. Ang bawat hakbang niya palabas ng istasyon ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Nang marating niya ang pinto, sinalubong siya ng unang sinag ng araw. Ang init nito sa kanyang mukha ay tila isang pagpapala, isang hudyat na ang gabi ay natapos na. Sa labas ng gusali, nakasandal sa kanyang sasakyan si Gabriel. Nakasuot siya ng isang simpleng polo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang paglabas ni Elena. Nang makalapit ang babae, inabot ni Gabriel ang kanyang kamay, isang alok ng pagkakaibigan at higit pa sa kailangan ni Elena sa sandaling iyon. Tapos na, Elena, mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay may hatid na kakaibang kapayapaan. Malaya ka na. Tumingin si Elena sa abot tanaw, kung saan ang asul na langit ay humahalik sa dagat sa malayo. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi na pilit, kundi isang nagniningning na katotohanan. Saan tayo ngayon, Elena? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Lumingon si Elena sa lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng unos. Sa dulo ng dalampasigan, Gabriel. Doon kung saan ang bawat alon ay may dalang bagong simula. Doon ko gustong panoorin ang paglubog ng araw nang wala ng anumang takot. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pighati. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan, naiwan ang nakaraan sa likuran, natatabunan ng alikabok ng daan patungo sa isang mapayapang bukas. 2 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na himig na nagpapaalala sa akin na ang bawat paglubog ng araw ay may kasunod na mas maliwanag na bukang liwayway. Ang bango ng bagong luto na tinapay at sariwang kape ay humahalimuyak sa hangin, sumasabay sa maalat na simoy ng dagat sa labas ng munting kafe na pinangalanan ni Elena na Pagbangon. Ang bawat sulok ng kanyang maliit na negosyo sa tabing dagat ay puno ng liwanag. Mga bintanang malalaki na nagpapapasok ng sikat ng araw at mga halamang nagniningning sa kasariwaan. Si Elena, sa kanyang edad na 57, ay nakasuot ng isang malambot na bestidong kulay asul. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng lumbay, kundi isang nagniningning na kapayapaan na tila ginto sa ilalim ng dapit hapon. Napahinto siya sa pag-aayos ng mga tasa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang pamilyar na yabag ng mga sapatos sa sahig na gawa sa kawayan ay sapat na upang magbigay ng munting ngiti sa kanyang mga labi. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Elena. Ang sabi ko sa'yo, ako na ang bahala sa mga huling order para makapagpahinga ka na. Ang baritono at malambing na boses ni Gabriel ay tila isang mainit na yakap sa kanyang pandinig. Lumingon si Elena at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos ay nananatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang sa buhay. Inilapag ni Gabriel ang 2 tasa ng kape sa maliit na lamesang kahoy sa labas, doon sa tapat ng malawak na karagatan. Salamat, Gabriel. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko.
Masaya lang ako na sa wakas, ang bawat pagod ko ay para na sa aking sarili at sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Mahinang sagot ni Elena habang dahan-dahang nauupo sa tapat ng lalaki. Doon sa katahimikan ng kanilang hapon, dahan-dahang lumipad ang isipan ni Elena sa mga balitang natatanggap niya mula sa lungsod. Ang katarungan ay dahan-dahang nanunuot sa bawat pahina ng kasaysayan ni Nina Arturo at Mark. Nananatili silang nakapiit, binubuno ang mga taon ng kanilang buhay bilang kabayaran sa kanilang kasakiman. Si Clara naman, matapos mabatid na wala ng perang makukuha, ay mabilis na lumisan at sumama sa ibang lalaki. Iniwan ang kanyang pag-ibig sa gitna ng kahirapan. Sa tanong kung napatawad na ba niya sila, huminga ng malalim si Elena habang nakatingin sa malayo. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang palayain ang puot. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling puso, upang hindi na ito muling mabigat at maging malaya sa tanikala ng nakaraan. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili sa 30 taon ng pagkabulag dahil alam niyang ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang lakas ngayon. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ni Elena ang kamay ni Gabriel at sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa kamay ng lalaki. Hinahayaang magtagpo ang kanilang mga daliri sa isang banayad na kapit. Ang init ng balat ni Gabriel ay tila isang pangako ng katapatan na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko, Gabriel, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan na ang isang inang akala ay tapos na ang buhay sa loob ng isang bodega ay may karapatan pa palang managinip at mahalin muli. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang palakpak ng kalikasan sa kanyang tagumpay. Ang bayhawk na natutunan ni Elena sa gitna ng kanyang pagdurusa ay malinaw. Ang pag-ibig sa pamilya ay isang banal na tungkulin, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang ibaon ang sariling dangal. Ang isang babae ay hindi lamang isang lingkod o isang makina ng sakripisyo. Siya ay isang individual na may karapatang kuminang, tumayo ng mag-isa, at muling bumangon mula sa abo ng pagkakanulo. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagpinta ng kulay kahel at lila sa buong langit. Isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot, kundi isang masarap na himig ng kapayapaan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom, at sa gitna ng bango ng kape at tunog ng dagat, natagpuan ni Elena ang kanyang tunay na tahanan, ang kanyang sariling kaluluwa.